Pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Saturday. Balikan ang pagbabalik Pinas ng Wherever You Will Go Hitmakers matapos ang halos isang dekada. If I could, then I would. I'll go wherever you will go. At kilig moments sa Clarabelle fan meeting ng Thai GL Stars sa Sinambabel at Pangji. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. 6:36. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Isang mainit pong gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano pa nga bang intro? Ito pa ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Wala ako sa intro. Anyway, samahan niyo po ako ngayon sa 30 ng gabi. Magandang ating talakayan. May kinalaman po, ano? Doon sa naging talakayan natin noong nakaraang Tuesday. Dahil ng Tuesday po, pinag-usapan po natin kung yung halimbawa ba merong hatol, no, ng pagkakasala doon sa asawa mo. At pagkatapos ay may multa, no? O merong nagkaroon ng pecuniary or financial na pananagutan ng asawa mo batay doon sa naging desisyon, no, ng korte doon sa kanyang kaso. So pwede bang habulin yung mga ari-arian ninyo or ari-arian mo? So tonight, no, pag-uusapan po natin ay yung tungkol sa paniningil, no, doon sa asawa na ang nag-incur, no, ng pagkakautang naman ay yung isang asawa, 'di ba? Mag-asawa. Halimbawa, yung isa doon sa kanila ay nagkaroon ng pagkakautang, sabihin na natin ay walang consent, no? Lalo na kapag walang consent yung isang asawa. Ngayon, ang problema, paki-flash nga RHTV, no? Dahil ito pong problema natin ay may kinalaman doon, no? Itong pinadala sa atin ay may kinalaman, no, doon sa naging talakayan natin. Ang tanong, attorney, tama po bang kunin daw yung sweldo ko dahil sa pagkakautang ng asawa ko? May desisyon na daw po sa small claims, kaya may notice po sa pinagtatrabahuhan ko. Attorney, kahit may asawa ako, ay ako lang po ang kumakayod para sa dalawa naming anak. Ang asawa ko po kasi ay may bisyo at pabayapa. Tama po ba ang ginagawa nung pinagkakautangan ng asawa ko? Usapang
Legal! Pag ganyan naman ang napangasawa mo, ewan ko ba? Pag ganyan ang napangasawa mo, parang maitatatwa mo, no? Ikaw na nga lang ang nagkukumahog, ano, para mabuhay ang mga anak nyo. Pagkatapos idadamay ka pa sa mga ganitong gulo, di ba? Parang napakasaklap naman. Anyway, yan po ang tatalakay natin tonight. And of course, mga related pa din sa marital na utang or utang ng isang may asawa lamang. At if you have questions, 0919-282-6485. Pwede din po kayo magpadala ng inyong mensahe bilang bilang comment sa ating talakayan tonight sa DZRH News at DZRH News Television Facebook Live. Okay naman po sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Usapang Legal! Magandang umaga, magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang cable channels. At syempre pa, lalong-lalo na, babatiin ko na at baka makalimutan ko may padala pa namang merienda. May padala pa namang handa si Mami Olive Madridijos, ano? Ang isa nating dati nating drama talent dito sa DZRH. Ako kasi, nanay-nanayan ko po kasi si Mami Olive at anak-anakan niya ako. Ang daming padalang merienda. May padala pang tsokolate. Mukhang, ako pa naman, hindi pa naman ako taga-media, may diabetes. Pwede pa ako dyan. Anyway, maraming salamat po at happy birthday sa iyo, Mami Olive Madridijos. At magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Usapang Legal! Para po sa mga nakaka-relate, no? Dahil alam ko, no, common po sa atin kasi yung nagkakautang. Marami po sa atin, kahit man ako, di ba, nagkakautang din ako. Credit card. Para nakakahiya kasi pag sinisingil, usually credit card lang. Although may technique po kasi yung paggamit ng credit card, para hindi naman sila kumita sa inyo. Pero sa atin po, wala naman po talagang problema kung tayo nagkakautang, kung tayo ay nagigipit, lalong-lalo na kung ito ay para sagutin or para punan, yung ating pagkukulang, sa ating budget, kakulangan sa ating budget para itustos, sa ating pamilya, hindi pangluho kundi para sa mga pangangailangan talaga. Usapang Legal! Ang tanong ngayon, kung ang asawa mo lang nagkautang, hindi ka pa pumayag or wala ka pang kamalay-malay na nangutang, pagkatapos ay nagkaroon pala ng kaso, buti na lang hindi ka kasali sa kinasuhan, ay nagkaroon pala ng kaso. Pagkatapos, dahil dun sa question po ng ating tagapakinig, ay meron na daw desisyon ang korte. So ibig sabihin ito ay meron ng execution, meron ng writ of execution. Mamaya po, tatalakay natin ano ba yung writ of execution. Meron din tinatawag na levy, meron din tinatawag na garnishment. Ano ba yung mga, yung mga konsepto na yan. At maganda rin po na nalalaman natin ang mga yan. Usapang Legal! At ang tanong, tama ba? Or talaga bang maaaring madamay ang sweldo mo dahil sa pagkakautang or pwedeng i-execute, ang sweldo mo at nakarating pa sa HR, nakarating pa sa accounting department. Kung dito sa amin nakarating pa kay Sir Robert Pua, ang ating senior vice president for finance, di ba? Ay, nako. O kaya naman ay nakarating pa sa HR ninyo. Nabulgar pa sa halip na nananahimik ka, ay nabulgar ka at napahiya ka pa sa iyong mga kaopisina dahil sa kagagawan ng iyong asawa. Usapang Legal! Ano nga ba? Pwede nga po ba ito? Alam niyo po, yung mga personal, yung motion sa execution na nililevy sa court, meron pong maaari na maging lusot naman or depensa o remedyo, ang mga asawang hindi naman nakapagbigay ng pahintulot dito sa pagkakautang na ito. Meron pong tinatawag na motion to quash o kaya naman ay set aside yung levy o kaya ay lift, yung writ as far as yung conjugal property ay concerned. So may mga pagkakataon po kasi kapag po nagkaso na
Pagkatapos ay alerto yung nagsampa ng kaso, ituturo, yun yung property na yun, may pag-aari sila, yan po ang kunin nyo. No? Kapag ka po kasi hindi nababayaran at nagkaroon na ng paborable na desisyon ang korte at naging final na at nagkaroon na ng writ of execution, yun pong pinagkakautangan ay magtuturo, yan, pagmamay-ari niyan, ituturo niya yan kay sheriff. Para yun ang kukunin at yun ang isusubasta at yun ang ipambabayad doon sa pagkakautang ng asawa mo. Usapang Legal. Ikaw na walang kamalay-malay, inosente, ano naman ang remedyo na available sa'yo? Pwede mong i-argue, no, na ito ay personal na pagkakautang at walang proof na nakabenepisyo ang pamilya sa naging pagkakautang na ito, and therefore hindi karapat-dapat, hindi makatarungan at hindi proper na i-execute itong pagkakautang na ito laban sa inyong conjugal assets. Usapang Legal. Take note po, ang sinasabi po ng Supreme Court sa napakarami ng kaso na yun pong burden o bigat ng pagpapatunay na nakabenepisyo ang pamilya ay nandoon po sa nagsasabi na nakabenepisyo ang pamilya mo dito, or nandoon sa taong naniningil, no? So hindi ibig sabihin automatic, sabi nga hindi yan matik. Usapang Legal. Kahit pa merong presumption na property na yan ay conjugal. Ayan. So kailangan pa rin napatunayan, nakabenepisyo ang pamilya. Ginamit yan sa pampaospital. Ginamit yan sa pag-aaral. Kahit pa pag-aaral ito, bakit? Kasi pinapalagay na kapag ka nagpipursue ng profesyon o nag-aaral, nag-i-improve ng kanyang skills and qualifications, nakakabenepisyo eventually ang pamilya. Usapang Legal. Kasi hindi po ba yung suporta sa pag-aaral ng isang asawa o pag-pursue ng kanyang karera ay maaring chargeable doon sa conjugal assets. And therefore, kapag kaya ay mapatunayan mo, ginastos yan na pang tuition ng kanyang asawa. Ginastos yan sa pagre-review niya sa bar. Ginastos yan sa pagre-review niya sa CPA board. O kaya ginastos yan sa pagre-review niya sa kanyang engineering exam, o kaya naman ay sa pagdodoktor. Syempre maari po yang masingil, and therefore yung depensa na hindi nakabenepisyo ang pamilya maari pong mag-fail. Usapang Legal. Alam niyo po, ito po ay supported ng isang kasong Cordova versus T. This is a 2021 case. Di ba? Supported ang ating talakayan ngayon ng mga kaso. Doon po sa desisyon ng korte na ito. Ito naman ay merong nagkaroon po ng civil liability dahil dito po sa kasong ito, ang sinasabi ng Supreme Court na while yung properties ay acquired during the marriage and thus merong presumption na ito ay conjugal, hindi po automatic na liable para sa mga personal debts ng isang spouse lamang. Di ba? Maganda yan, maari po nating itong gamiting depensa. Ikaw, hindi ka basta-basta papayag naman na maloko ka na lang, na dahil sa asawa mo or dahil sa pagkakautang ng mga asawa mo ay maghihikahos kayo ng mga anak mo. Usapang Legal. Dito po ang sabi na yung korte daw ay walang nakitang malinaw na ebidensya para sabihin na yung loan na na-obtain nitong isang asawa na ito ay nakabenepisyo ang pamilya or ang conjugal partnership. Ito po kasi ay nakabase doon sa BP 22. Di ba tinalakay natin yung BP22 last time? Kasi yung BP22, nagkaroon siya ng utang, ang isang partido dito, isang may asawa, nagkaroon po siya ng utang. Pagkatapos, inisyuhan niya ng cheque. Ngayon, nag-bounce yung cheque. So sabi ito, finailan siya ng kaso, yung aspetong sibil nitong kaso na ito, sabi, bayaran mo. Bayaran mo itong pagkakautang plus interest plus damages. Ayan. Ang sabi, sige, meron
ditong merong condominium unit. May condominium unit ang mag-asawa. Kunin ko, yun ang ipambabayad. O sheriff, kunin ito. No? Ito ang ipambabayad doon sa pagkakautang na nag-uugat or nagresulta doon sa BP22 kasi inisyuhan ng cheque. Usapang Legal. Ang sabi po ng Korte Suprema dito sa kasong ito, no? Ang sabi ng Supreme Court, kahit pa yung properties were acquired during the marriage and thus presumed conjugal, hindi automatic na dapat ito maging liable doon sa personal debts o pagkakautang ng isang spouse. In the first place, hindi napatunayan na nakabenepisyo ang pamilya dito sa pagkakautang na ito. Usapang Legal. O, diba? So, hindi ka rin naman talaga helpless, misis o mister o yung asawang naitsapera sa mga pagdidesisyon at naitsapera sa pagdidesisyon pero idinadamay sa liability. Usapang Legal. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Magandang gabi sa iyo, Banong. Magandang gabi din sa iyo, si Melvin Letrodo. Magandang gabi sa iyo, Mano Romel daw. Magandang gabi. At iba pala to, no? I-update lang natin. Magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, love kita. Ang pangalan po niya, ha? Legal kaya ngayon? Ibang usapan, medyo mahaba. Babasahin ko po, ang haba ng inyong question. Love kita. Ayun yung Violeta Montecalvo Zambrana. Sabi niya, good evening, attorney. Long time no see. Nagkasakit po ako pagkatapos. Nakabalik na naman ako nung Tuesday and last week na. Magandang gabi sa iyo, Rudy Valpalma, Flor B. Fernandez, nakikinig sa atin habang nagluluto. Tinapang bangus at nilagang paborito ko yung talong at okra sa bagoong at kalamansi. Okay na po ako dun sa sa tortang talong o kaya ay nilagang okra. Wag na lang yung bagoong. May allergy ako sa bagoong, 'di ba? Ang saklap. Mierna de la Cruz, magandang gabi dyan sa Quezon City. Romel Livid, Happy Women's Month daw. Ay, speaking of Women's Month. Ay, pinaalala ito, medyo nagalit tuloy ako. Irene Almodovar, magandang gabi. Melvin Ogbamin, magandang gabi. Christopher de los Santos, sa Tita Ami Miraflor Garcia, Mary Belen Rivera, magandang gabi. Sabi ni Tita Ami, visit na buhay yan, ganyang asawa. Feli Donato, magandang gabi. Hindi daw niya ako mahanap sa ang aking Facebook account. Attorney Rina Seco, hanapin niyo po yan. Angelina Palekbar, si Raul Liedo, si Gael Enriquez, Dante Reyes, maraming iba pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre pa, Ma'am Teresita Atienza, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Nanunood din po sa atin si Miss Maricor Angeles, si Deldros Zoloren, nanunood sa atin sa Kuwait. Oy, stay safe po kayo dyan, ha? Pag sinabi po na may pagkakataon po na umalis na dahil hindi po ligtas sa inyong lugar, wag pong magpapatumpik-tumpik. Stay safe and we are praying for your safety. Maricor Angeles, Maya Bell, na Imbag Arabii, Ma'am Grace Recta. Usapang Legal. Babatiin ko lang din ang mga taga-Senado dahil kami po ni Attorney Cam earlier ay nasa hearing po ng Committee on Public Information doon sa bahagi ng Technical Working Group para doon po sa yung plano o yung ano bang tawag doon? Yung pinapanday na batas. Ayan, para po maiwasan or maparusahan yung mga nagpapakalat or intentional na nagpapakalat ng fake news at may intention din na makapanira or magdulot ng harm, ng pinsala sa iba. Usapang Legal. Ayan, if you have questions, feel free to ask po at susubukan po nating sagutin. Pero wag po masyadong mahaba, ha, kasi hindi ko mababasa yan pagka napakahaba. Magandang gabi, Ramon Abadillo, dyan sa Santa Rosa City sa Laguna. Ivy Gutierrez,
Sabi ni Gael, uminit din ang ulo ko dun sa honorable na yun. Nakakahiya siya bilang taga-QC ako. Felix Falcotel, magandang gabi. Zon de la Cruz at maraming iba pa. Thank you very much po sa inyo. Yung iba pa, babasahin po natin. Yung mga taga, pinibigyan kong pansin, lalo na po yung mga nandun sa areas na apektado or direktang apektado ng giyera. Si Van Dam Guides, magandang gabi po sa inyo dyan sa Dammam, Saudi Arabia. Mag-iingat po kayo at least we're happy na you are safe dahil nakakapag-message siya sa atin. Usapang Legal. Sa atin pong pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol dyan sa question ng isa nating tagapakinig na nadamay. No? So, ang tanong, pwede nga bang kunin ang sweldo mo? Pangalawa, assuming na damay ka talaga at nakinabang ang pamilya, pwede nga bang kunin ang sweldo mo? O kaya naman yung family home mo. At alam niyo po ba na meron ding mga exemption na inilalagay ang batas. Halimbawa, yung mga libro mo, ginagamit mo sa profesyon, lalo na pag mga abogado, mga books. Bagaman at bibihira na lang siguro yung mga nahihilig sa physical books. Kasi ako po, gusto ko pa rin yung naaamoy ko ang libro. Diba? Kesa yung, diba? Sarap sa pakiramdam, naaamoy mo yung pages ng mga libro kumpara doon sa hawak-hawak mo lang ay yung laptop mo, yung cellphone mo o yung Kindle mo. Doon pa din po ako sa traditional. Kaya sumasakit ang likod ko Mahilig kahit gaano kabigat, gusto ko pa naman yung hardbound books. Anyway, yan, tatalakayin pa rin po natin yan sa atin pong pagwali. Ikaw, BPO worker, no? BPO worker, naka-work from home, no? Anong tawag doon yung assistant, virtual assistant. Ang gamit mo sa trabaho mo ay ang iyong laptop, ang iyong computer. Pwede bang i-execute dyan? Halimbawa, yung mamahalin ang gamit mong laptop, pwede bang i-execute dyan? Kunin ni sheriff at siyang isubasta. Yan po at iba pa ang tatalakay natin sa ating pagbabalik. Dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung pwedeng singilin or madamay ang isang asawa sa pagkakautang ng isa, no, sa partners, no? Bilanggit na po natin. Last time kasi tinalakay din po natin yung desisyon ng Supreme Court doon sa isang kaso. Bigyan po natin ng distinction. Ito din po, 'di ba? Sinabi natin na ito ay nag-ugat din sa kaso. Bigyan natin ng distinction. Kapag ka po civil liability, no? Like this one, ang pinag-ugatan ay pagkakautang, yung pagkakautang ay determine dahil ito ay lumalabas na personal loan. So yun pong pagkakautang ay tinitingnan kung ito ba ay nakabenepisyo dito ang pamilya. Pero, and therefore, kung hindi nakabenepisyo ang pamilya, dapat ito ay sagutin or pananagutan lamang noong asawang nag-incur ng pagkakautang o yung siyang may kasalanan dito. Hindi dapat na madamay ang conjugal property or conjugal assets. Ngayon, kapag ka naman po, no, pinag-uugatan ay kasong kriminal at ang tinatawag natin na ito ay criminal indemnity. Dahil halimbawa, inaward ng korte matapos ang mahatulang guilty beyond reasonable doubt na walang kinalaman sa pagkakautang, maari pong madamay ang conjugal assets, no? Para i-satisfy yung multa at mga danyos na ini-award po ng korte. Usapang Legal. Nakuha niyo po yung pagkakaiba. Yung loan, no? Kahit pa yan ay nagkaso na, kung ang pinag-ugutan talaga ay loan o pagkakautang, hindi po maaring ipakarga doon sa conjugal properties or conjugal assets kung ito ay personal na pagkakautang at hindi nakinabang ang pamilya. Sa kasong kriminal at mayroon pong award na yung pong tinatawag na criminal indemnity, kriminal na pananagutan at mayroong kailangang isatisfy ang isang taong nahatulang guilty beyond reasonable doubt, no? Ang sinasabi po ng desisyon ng korte, ang PANA case, no? Na maaari pong singilin, no, doon sa conjugal assets, no? Provided or subject dun sa kondisyon na kung meron pang ibang mga pagkakautang ang mag-asawa or ang conjugal, yun ang conjugal properties, yun po muna ang isa-satisfy bago yung masatisfy yung naging desisyon or hatol ng korte, no? And of course, subject to the condition na later on, kapag ka nag-liquidate ng assets ang mag-asawa, yun pong na ibayad na ito doon sa criminal liability, no, nitong asawang na-involved sa kaso, ay iaawas doon sa dapat niyang maging share doon sa conjugal
assets. Usapang Legal. So I hope na nalinaw po natin yung pagkakaiba. Yan. Now, binanggit na po natin earlier na isa sa mga remedyo na available ay yung ipa-exclude mo yung conjugal assets because sinabi mo na or kiniklaim mo or na ito ay personal na loan niya at hindi nakinabang ang pamilya. Isa yon sa mga option mo. So, kung hindi ka naman, may mga pagkakataon po kasi na ang kaso, dalawang instances. Maari po na ang kaso ay spouses A and B. Meron din namang ang kaso ay laban kay A lamang, hindi kasali si B, no? So kapag ka po ganun, hindi ka naman party sa kaso, so independent action po ito. So ibig sabihin stranger ka doon sa kaso or hindi ka dapat kasali doon sa kaso ng asawa mo and therefore yung properties ay hindi dapat na malilevy or hindi dapat na ma-attach or dapat mahiwalay ka doon dahil hindi ka naman katatas pulong. Usapang Legal. So pwede mo sabihin na hindi dapat, no? I am a stranger as far as this issue is concerned, no? So ibig sabihin, yung execution sa conjugal property ay hindi nararapat. Ayan. Ito po ay naging desisyon ng Supreme Court sa kasong Boado versus Nicole. This is 2009 case. Ito naman ay yung civil liability for slander. No? Parang ang slander yun, yung paninirang puri. Ano? So dito, ito pong babae ay na-involve sa isang kaso din naman. Nagkaroon po nagsampa po itong si Boado ng complaint for damages against Nicole, no? At dahil doon, nagkaroon ng civil liability for damages na nagresulta sa final judgment na in-order pinag-utos kay Erlinda na magbayad ng danyos perwisyo. Usapang Legal. Dahil hindi nakabayad po si Erlinda, nag-issue po ang korte ng writ of execution at after finding her personal property insufficient. May sarili mga ari-arian si Erlinda pero hindi daw po sapat para i-satisfy yung civil liability para sa slander. And therefore, isinali yung mga real properties registered under her name na bahagi naman ng conjugal property sa ng kanyang asawa na si Romulo. The property was sold sa isang public auction with Boado as the highest bidder and nagkaroon po ng certificate of sale na na-issue pabor kay Boado. Usapang Legal. Dahil dito po, nag-file ng separate complaint for annulment ng certificate of sale with damages. Itong asawa, itong si Mr. Nicole. Sabi niya, yung property, conjugal property at ang proper procedure ay hindi and therefore, ang proper procedure ay hindi na-follow doon sa execution sale. So, ang tanong ngayon, yung husband ba na judgment debtor, may maaring mag-file ng independent action para proteksyonan naman yung conjugal assets na naging subject ng execution sale. Ang sabi po ng Supreme Court, yes, dahil ang isang asawa na hindi naman katatas pulong doon sa ganyang usapin, a person other than the judgment obligor o kaya yung agent niya ay maaring mag-file ng third-party claim or isang independent action para naman i-vindicate yung kanyang claim sa property na nadawit naman doon sa pagkakasala ng asawa niya. Usapang Legal. Again, dinistinguish po yung nakabenefit ba ang conjugal partnership o ito ay strictly personal lamang. Ang sabi po, yung civil liability for slander ay isang personal na obligasyon ni Erlinda. And therefore, hindi dapat madamay yung asawa niya dahil hindi naman nakabenepisyo dito, Kaya yung mga marites dyan o yung mga may asawa dyan na marites or tolits,
pagsabihan po ninyo yung asawa ninyo. Baka madamay pati mga personal na assets nyo. Although meron naman kayong pagbabasihan para sabihin nyo huwag nyong isali yan. Pero kapag ka po nagkaroon na ng kasuhan sa korte, ay obligado pa rin po kayong gumastos and therefore madadamay at madadamay pa din po kayo. Usapang Legal. Ang sabi po ng Supreme Court, no, to support the yung spouse may file an independent action to protect no yung exclusive at conjugal property sa execution for the other spouse's personal liability. Ayan. So yung mga may asawang chismoso, yan po ay maaari ninyong gamitin bilang depensa. Isa rin po sa mga remedyo ninyo. Isa pang remedyo po na available, yung tinatawag na TRO or injunction kung imminent po yung auction sale. Ibig sabihin hindi pa naman magkakabentahan pero pending na or nalalapit na ang bentahan. Nagkakaroon na ng bentahan. Kung nakaschedule na po yung sheriff sale, di ba? Kukunin, susubasta. Pwede po kayong manghingi ng TRO or preliminary injunction sa korte. Of course, gagawin po ito ng asawa nyo. Pero I must warn you na kapag pinaabot pa po ninyo sa ganito, meron pong tinatawag na injunction bond, na pipigilin mo yung sale pero magbabayad ka ng bond. Medyo may kalakihan din po ito. Depende po kung at high stakes cases. So, 100,000 pa rin. Maari, libo-libo pa din hanggang sa 100,000 or maaring maging milyon, depende po sa halaga na involved. Kaya wag na po ninyong paaabutin dito. Pero isa po ito sa mga remedyo. Usapang Legal. Yan. So, dakuan na po natin yung by the way, another remedy is to recover it doon sa mga halimbawa nadamay ka, i-recover mo doon sa halimbawa may minana yung asawa mo, di ba? During the marriage, pag ang property na natanggap mo ay minana mo during the marriage, hindi ito ay eksklusibong property lamang ng nagmana, pero kung ikaw ay nadamay sa kalokohan ng asawa mo, bawiin mo yung nakuha o ginamit na nakuha or nabawas doon sa conjugal assets, doon sa kanyang personal na mga property or exclusive property, pwede mong ipa-reimburse yun sa kanya later on. Usapang Legal. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga Pampanga, Margarita Guevara, Florence Regalo dyan sa Pila, Laguna, Rodante Amolar, magandang gabi dyan sa UAE, Abu Dhabi, ingat po kayo dyan. At lahat ng iba pang mga nanunood sa atin. Ate Lucy Seco dyan sa Manama, Bahrain, ingat kayo dyan. Joseph Abalos, Eduardo Narvaez, magandang gabi. Ramel Maluto sa Guimaras, at yung iba pang mga nanunood sa atin. Thank you very much. Usapang Legal. Attorney, kung ginamit sa pagpapagamot ng husband ang inutang niya pero hindi alam ng wife, pwede bang ibawas sa conjugal property kung hindi siya makabayad? The answer is yes. Bakit? Kasi yung pagpapagamot ng asawa, di ba, yung obligasyon mo, na suportahan ang asawa mo, kaya anuman ang babae ka man o lalaki. Kung babae ka, misis ka, obligasyon mo din na suportahan ang asawa mo. Mister ka, obligasyon mo din na suportahan ang asawa mo. Hindi lang ito monetary or pinansyal. Lahat ng aspeto, dapat ay sinusuportahan mo. Maliban na lamang doon sa mga illegal na gawain. Hindi po ba? Usapang Legal. Therefore, kung ginamit po ito sa pagpapagamot ng asawa mo, maari po itong chargeable po ito doon sa conjugal assets. Maliban na lamang kung ang pera ay ginamit sa pagpapagamot ng kirida, mistress o paramour ng asawa mo. Hindi pa pwede yun. Usapang Legal. Nililinaw ko po ha. Baka kasi pinaresibuhan. Kunyari siyang may sakit. Hindi pala. Yung palang kanyang other man or other woman. Diba? Yung mga nanonood dyan sa Sari-Sari Story dyan sa Naik Cavite. Magandang gabi po sa inyo. Chong Barbosa sa Cordon Isabela. May ulan daw dun sa kanila. Teresita Atien sa attorney, kung legally separated na, hindi na madadamay sa kahit anong kaso o utang ng asawa. Usapang Legal. Kasama po sa mga tawag doon, resulta or
epekto ng legal separation ay yung pagkakaroon ng hiwalayan na sa mga properties. So yung kanya ay kanya, 'di ba? Lalo pa kung siya ang nagkasala at ikaw ay isang innocent spouse, hindi ka dapat na madamay, no, Ma'am Teresita Atienza, sa mga kalokohan ng asawa mo. Bagaman at kasal pa kayo, ay pero meron na kayong legal separation and therefore nagkaroon na kayo ng kanya-kanya ng mga ari-arian, hindi na dapat na madamay pa ang inyong property. Usapang Legal. Exclusive property mo. Yan. Kasi nagkaroon na kayo ng hiwalay ng mga properties, di ba? Kapag ka nagkaroon na ng legal separation. Okay. Now, the question is, yun pang sweldo, kasama ba yun? So, hindi po lahat ng ari-arian ay pwedeng i-levy. Hindi pwedeng maging subject ng writ of execution. Meron pong mga exemption na nilalagay ang batas. Ito po yung family home. Kasama din po dito yung mga professional equipment, professional libraries and equipment, no, na gamit sa pag-practice ng propesyon, no? Kaya ikaw, attorney, or would-be attorney, no? Yung mga libro, yung mga skra, nakita niyo po ba yung mga kakakapal na mga books, mga skra, yung mukhang Bible na maliliit pero mga kapal, yung tawag po doon ay caudals, no? Nandun po yung mga batas, walang komentaryo, walang mga kasong dinidiscuss, pure batas lang po yun po yung caudals, no? O kaya naman po yung equipment, no? Yung ginagamit mo halimbawa sa pagsasaka, yung halimbawang ginagamit mong laptop or computer dahil ikaw ay virtual assistant, hindi yun maaaring i-execute or hindi maaaring kunin ni sheriff para maisubasta at ipambayad sa pagkakautang mo or pagkakautang ng asawa mo or pagkakautang ninyong dalawa. Usapang Legal. At alam niyo po ba na yung bahagi ng inyong earnings or sweldo na kailangan para sa suporta ng pamilya ay hindi rin po maaring pakialaman, no? At least, no, doon sa halaga ng at least 4 na buwan, no, ng aabot sa 4 na buwan na kumbaga ay gastusin, no? So maganda po ito, no, para sa may mga pagkakautang. Sorry na lang po doon sa mga pinagkakautangan. Pero kung ganito po ang sitwasyon, talagang hirap sa buhay, mabigyan ng kaunting konsiderasyon. Usapang Legal. So yung again, doon sa ilalim po ng ating Rule 30 ng execution sa Rules of Court, yung mga tools and professional equipment at necessary po, no, at necessary earnings ay hindi po maaring i-execute. Ngayon, yung family home, attorney, yung bahay namin, kukunin na. Paano? Kasama ba ito? Meron pong maari pong maging lusot or maging remedyo, no, pagdating sa family home, kasi hindi naman pwedeng mapaanuhan, hindi naman pa pwedeng wala na kayong matitirhan, kukunin ang bahay mo, isusubasta. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, at yan po ang tatalakay natin sa atin pong pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Usapang Legal. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Si Attorney Rina Seco, Usapang Legal. Meron pong good news ngayon dahil libre daw po ang birth at marriage certificate sa mga kababaihan ngayong buwan. Libre ang pagkuha ng kopya ng birth at marriage certificate para sa kababaihan tuwing Lunes ngayong buwan ng Marso. No, ay covered kaya yung mag-re-request ka online? No, covered kaya yun? Kailangan ng face-to-face. Yan ang lilinawin natin sa mga susunod na araw. And speaking of Women's Month, karapatan ng mga kababaihan. Karapatan po ng mga kababaihan na igalang regardless kung anuman ang suot. At karapatan po ng mga kababaihan na igalang ang kanilang katawan. Hindi yung binabastos. Alam po, hindi na tayo magmamalinis. Ano? Lahat naman po tayo ay merong mga from time to time. Tayo ay attracted kung kanino man. Pero sa loob niya naman, wag niyo nang lalo na kung kayo ay government official, wag niyo nang isa publiko ang inyong mga kahalayan, pwede ba? Usapang Legal. Naalala ko lang dahil si Gael nag-iinit pa rin ang ulo. Ako nag-iinit pa rin po ang ulo ko sa bastos eh. Sabi pa hindi raw pa pwedeng kasuhan. Hindi lang pala bastos, ignorante din. Sorry po ha. Anyway, balikan po natin ang ating talakayan. Bago pa ako maligaw dahil 5 minuto na lang naiiwan sa ating talakayan. Babanggitin ko lang, ipaliliwanag ko lang po para at least ma-idea din kayo. Ano ba yung writ of execution? Ano ba yung tinatawag na levy? At ano ba yung tinatawag na garnishment? Para hindi po tayo, hindi alien para sa ating pandinig. Kapag ka po, meron ng desisyon ang korte at meron ng award at pinal na ang desisyon. No? Yun pong utos ng korte para ipatupad ang hatol, yun po ay writ of execution. No? Ang writ of execution, yun po yung utos at authority galing sa korte. Kapag ka po may writ of execution, ipinatutupad ito sa pamamagitan ng maaring levy or garnishment. Yung levy, yun po yung mga maari pong ito yung mga pisikal na mga material na bagay. Kagaya ng yung TV nyo, yung kotse nyo, yung lupa nyo, pwede pong i-levy. Kamag-anak ng attachment ang levy. Ngayon, kapag ka naman po halimbawa ay sweldo, pautang, say for example, si Mr. A ay may liability at nagkaroon na ng writ of execution si Mr. A para masingil si Mr. A. Wala siyang mga ari-arian na real property, wala siyang kotse, kung ano man. Pero meron pala siyang pautang kay Mr. B. 'Di ba? May pautang kay Mr. B. 'Yun po ang tinatawag ay garnishment naman para maipatupad. Ibig sabihin, merong order ang korte na ipalalabas, no? Na sabihin ino-notify itong si Mr. B na, "Oy, yung si Mr. A
Meron ng writ of execution dyan, hold mo yan. Or wag mong ibibigay sa kanya yan. Pareho din po ang ginagawa kapag merong mga bank deposit. Usapang Legal. So ginagarnish pag pera o kaya naman ay credit, nililevy kapag po mga properties. Ayan. So ibibenta lang po ito, yung po mga properties ibibenta pang subasta or isusubasta pambayad doon sa pagkakautang o obligasyon. Usapang Legal. Ngayon itatanong yung attorney, paano yung sweldo? No, yung sweldo, ito yung pinakamahalaga. Yung sweldo po hindi po lahat-lahat o lagi-lagi, no? Hanggang hanggang 4 na buwan na buffer lamang. Lukulagpas po sa 4 na buwan na buffer ay hindi na po ito saklaw noong exemption. Ibig sabihin, pwede nang i-garnish. Yun, nag-a-apply. Pwede nang i-garnish yung lagpas sa 4 na buwan. Ngayon, attorney, paano naman hindi enough yung aking pera? Yun lang ang problema. Tapos, yung family home, meron pong mga kondisyon na dapat yung family home ay doon nakapangalan, doon sa pamilya. Pangalawa, ito po ay doon talaga nakatira ang pamilya. So, importante rin po ito. Pero hindi po exempt, no? Kung ito pong pagkakautang na ito ay na-incur dahil sa pagpapagawa ng bahay. Yun, pwede rin po yung, hindi po yun saklaw na oras. Usapang Legal. Ang bilis naman ng oras. Ginaganahan pa akong mag-discuss eh. Ano bang cake ang binibake mo? Sari-sari story. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Naik, Cavite. At syempre pa, ingat po kayo dyan mga taga Cordon, Isabela. Meron pong mananalo na naman. Ito na naman. Meron pong mananalo na naman ng 500 pesos. Nakatawag na si Don Billionario. Ano yun eh? Sabi niya may power daw ang words. Kaya pag sinabi kong Don Billionario, magiging bilyonaryo ka at i-share mo sa amin, no? Sa akin at sa ating mga kasamahan dito. Pati na rin sa mga tagapakinig natin. Wag mong sosolohin ha. Don Billionario, meron siyang natawagan na dahil mahalaga po kasi na nakahanda ang inyong mga telepono dahil bago po matapos ang programa, tatawag po si Don Billionario at namimigay ng 500 para sa ating Kring Panalo promo. Ang mahalaga lamang po, inaantay po ninyo ang tawag mula kay Don Billionario. At meron na po tayong winner tonight. Magandang gabi sa iyo, Nanalo from Santa Maria, Bulacan. Magandang gabi po sa inyo. Hello po. Good evening po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Anong pangalan niyo, sir? Ron Magnus Pamintuan po. Ang ganda ng pangalan, Magnus. Magnus. Ang ganda. Anyway, ano po ang one and only, the number one at pinakamatandang radio station sa buong Pilipinas? Nangungunang radio station sa Pilipinas ay DZRH po. Okay. May medyo nanginginig-nginig ka pa. Hindi ko alam kung kinikilig ka o first time mo sa radyo. First time ko po sa radyo. Ilang taon na ba itong si Magnus Pamintuan? 26 na. Ay, bata pa. Ikaw ba ay nagtatrabaho, nag-aaral? Nag-aaral po. Okay. Anong inaaral mo, iho? Computer engineering po. Oy, future engineer. So, congratulations sa'yo, Ron Magnus Pamintuan. Nanalo ka ng 500 pesos. Okay, thank you. Okay, nanalo po siya ng 500 pesos at makiklaim niya rin agad. 2 years from now, hindi. Joke lang. Ipapadala agad ng ani Don Billionario. Ayan. Usapang Legal. Bilis naman ng oras, nakakainis. Ang dami ko pang gustong sabihin. Kaya hindi ko dapat nabanggit yung isang issue eh. Baka mag-init ang ulo ko. Magandang gabi po muna sa iyo. Nananawa. Okay. Magandang gabi po muna sa iyo, Odette, Eds, at saka magandang gabi din sa iyo, Chef Tata at Chef Taran del Mundo. Anyway, Miss Karina Hizon and Mami Eloisa Hizon, magandang gabi. At maraming salamat po ulit at happy birthday sa iyo, Mami Olive Madridijos. Thank you very much. Nakasama ko po sa kabilang side, ang gwapong-gwapo. Oy, hindi yun sexist remark ha. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo, pawang katotohanan.
kay sa aming paborito kong technician, si Jeric Barreto, at mga taga DZRH News Television, at gayon din kay Don Billionario. Ako pa ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tabayanan po sa sunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sumainyo